Si Walker ay ipinanganak sa Paris, sa lalawigan ng Ontario, noong ika-9 ng Agosto taong 1945. Ipinapakita niya sa Sunday School ang kanyang sarili bilang isang debotong guro, mapagmahal na tao sa pamilya at financial wizard, at ipinagmalaki na nag-aral siya sa Oxford University ngunit ito ay isang pagkukunwari lamang dahil siya ay dating pastol at manggagawa. Noong 1968, pinakasalan niya si Barbara at nagkaroon sila ng 4 na anak pero hindi naging tapat na asawa at lumipat siya ng tirahan noong Hunyo taong 1970 at inangkin ni Barbara ang kustodiya ng mga bata. Nagdaraya din si Walker sa trabaho. Nagtatag siya ng kanyang sariling freelance bookkeeping na negosyo ang Walker Financial Services, na nangangako sa mga mamumuhunan ng magandang kapalaran ngunit kinukuha niya at inilagay ang kanilang mga pera sa kanyang sariling mga account. Ang ilan sa kanyang mga biktima ay nasira. Ang isa ay nagpakamatay. May isa pang nagbanta na papatayin siya kung sakaling makita siyang muli. Sa kalaunan ay inakusahan si Walker ng 18 kaso ng pagnanakaw at pandaraya na kinasasangkutan ng $3.2 milyong. Ngunit bago ang paglilitis ay tumakas siya sa Canada. Dala ang $3 milyong noong Disyembre taong 1970 siya kasama ang kanyang anak na babae na si Sheena ay lumipad sila patungong London kung saan sila nanatili ng 1 buwan. Pagkatapos ay naglakbay sila sa Geneva kung saan si Walker at nagbukas ng mga lihim na account. Makalipas ang 4 na buwan, nakatira sina Walker at Sheena sa Harrogate, Yorkshire. Ginamit ni Walker ang pangalang David Davis. Nakuha niya ito mula sa isa sa kanyang mga biktima sa Canada. Sa Harrogate inilunsad ng conman ang isang kumpanya sa pananalapi na tinatawag niya na Cavendish Corporation. Nakilala ni Walker si Elaine, na nagtatrabaho sa isang anti-gang tindahan. Niloko niya ito sa paniniwalang siya ay isang dating bankero na nagkakahalaga ng milyong-milyon at natuwa si Elaine nang inalok niya ito ng trabaho. Sinabi ni Elaine kay Walker na ang kanyang kasintahan na si Platt ay lumaki sa Canada at ito ay desperado nang bumalik doon upang manirahan. Nakita ni Walker ang kanyang pagkakataon. Ginawa niyang direktor sina Elaine at Platt ng kanyang kumpanya. Lumipad si Elaine sa buong Europa para magbukas ng mga bank account para sa korporasyon. Pagkatapos ay hinimok ni Walker ang 2 namang ibang bansa sa Canada. Noong Pebrero taong 1973, bumili si Walker ng mga tiket ng eroplano nina Platt at Elaine patungong Calgary at lumipad ang mag-asawa para sa isang bagong buhay. Bumalik si Elaine pagkatapos ng 6 na buwan. Ngunit nanatili si Platt ng 2 pang taon, pero bago sila umalis, sinabi ni Walker sa kanila na aayusin niya ang lahat ng mga account. Nag-iwan si Walker sa kanila ng access sa malalaking halaga ng pera sa pangalan ni Elaine at Platt. Nang nakaalis na sila sinimulan na ni Walker na gamitin ang lisensya sa pagmamaneho ni Platt at iba pang ID, tinanggal na ni Walker ang pangalang Davis at sinimulang tawagin ang kanyang sarili na Ronald Platt. Nagsimula rin siyang gumamit ng mga business stamp ng mga pirma nina Elaine at Platt. Noong Setyembre ng taong iyon habang nakatira kasama ang kanyang ama sa Tiverton, Devon, ipinanganak ni Sheena ang kanyang unang anak na si Emily. Sinabi niya sa ibang pagkakataon na nang ipanganak ang sanggol ay iminungkahi ng kanyang ama na palitan nila ang kanilang mga pangalan sa Ronald Platt at Elaine Boyce, para sa mga kadahilanang medikal, at dapat silang magpanggap bilang isang bagong kasal. Ipinanganak ni Sheena ang pangalawang anak na babae, si Lillian, noong Enero taong 1976. Ang ama ay nakalista bilang Ronald Platt, ang ina bilang Elaine Claire Boyce, kung hindi ay Noel Platt. Noong Setyembre taong 1974, lumipat si Walker at ang kanyang pamilya sa bukid ng Little London sa Woodham Walter, Essex. Sumali si Walker sa isang business counseling firm na at ipinakilala niya ang sarili bilang pinsan ng soccer star na si David Platt.
Pagkalipas ng 8 buwan, bumalik si Platt ng walang pera mula sa Canada at umuwi sa kalapit na Chelmsford. Noong Hunyo taong 1976, pinangasiwaan ni Walker ang paglulunsad ng kanyang yate, Lady Jane, sa Galton Creek, malapit sa Dartmouth, Devon. Binili ni Walker ang 10 pounds anchor na bayad gamit ang isang credit card sa pangalan na R. Platt. Pagkatapos, noong Sabado 20 ng Hulyo, tumulak siya kasama si Platt at tumungo sa dagat. Naniniwala ang mga detective na binasaggan ni Walker si Platt sa ulo, itinali sa anchor at itinapon sa dagat dahil nalunod ang opisyal na dahilan ng kamatayan ni Platt. Pagkaraan ng 8 araw, nahuli ng mga mangingisda ang katawan ni Platt mula sa dagat. Ang tanging pahiwatig sa pagkakakilanlan niya ay ang serial number sa kanyang Rolex na relo at isang maple leaf tattoo sa likod ng kanyang kanang kamay. Sa pamamagitan ng Rolex, natuklasan ng pulisya na huling naayos ang relo sa Harrogate at ang may-ari ay nagngangalang Ronald Platt. Sa address na nakuha kung saan huling na record na nakatira si Ronald Platt, sinabi ng isang landlord na lumipat na si Platt pero may iniwan itong numero ng telepono ng kaibigan na may pangalang David Davis, ang pangalang ginamit ni Walker nang wala na siya sa Canada. Tumawag ang pulisya kay Mr. Davis, at kinumpirma ni Walker na nagpapanggap na si Mr. Davis na kilala niya si Platt. Noong Oktubre, nagpa siya ang isang opisyal na bisitahin si Mr. Davis sa kanyang tahanan kung saan nadiskubre ng opisyal nang hindi sinasadya na nakatira si Walker sa ilalim ng pangalang Platt. Si Detective Peter Redman ay ipinadala upang makita ang isang lalaki na tinatawag na David Davis, na nagsabing kilala niya ang biktima na namatay na si Ronald Platt. Davis ang pangalang ginamit ni Walker bago niya tinawag ang kanyang sarili na Platt. Hinahanap ni Redman ang Little London Farmhouse sa Woodham Walter, Essex, ngunit hindi sinasadyang kumatok sa ibang pinto. Ito ay ang Little London House. Paggunita ni Redman, isang matandang Ginoo ang sumagot sa pinto at nagsabing ito ang Little London House, ang katabi ay Little London Farmhouse. Tinanong ng detective kung doon sa Little London Farmhouse nakatira si Mr. Davis at sumagot ang matandang Ginoo na hindi. Ang nakatira doon ay si Ronald Platt. Habang hinanap ng mga pulis si Davis, nakakita sila ng lisensya sa pagmamaneho sa pangalan ni Ronald Platt. Nakita sa mga fingerprint na ang sospek ay pinaghahanap sa Canada sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan, Albert Walker. Si Walker ay napatunayang nagkasala noong 1998 at nakatanggap ng automatikong habambuhay na sentensya para sa pagpatay kay Ronald Platt. Noong ika-22 ng Pebrero taong 2005, inilipat si Walker sa isang bilangguan sa Canada, kung saan nahaharap siya sa karagdagang mga kaso ng pandaraya, pagnanakaw at money laundering. Noong ika-23 ng Hulyo taong 2007, si Walker ay sinentensyahan sa Kingston, Ontario ng 4 na taon para sa pandaraya at 1 taon para sa mga paglabag sa Bankruptcy and Insolvency Act, at hindi na nasabi ni Sheena kung sino talaga ang totoong ama ng kanyang mga anak.